Hello, hello, Aris Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for August 10 hanggang 16. Alamin po natin naghihintay sa inyo sa bagong linggong ito. But first, mga mahal kong Aris, ihanda mo na ang yung isang tanong ha. Kung meron kang one big question, hawakan niyo po yan. Sa dulo po atin po yung sasagutin by using these cards. Okay? Let's begin. Inhale and exhale your cards for the week. Ooh, nice. Siya nga pala mga mahal kong Aris, maraming salamat po sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads ha. Alam nyo naman po na yan yung tanging paraan to support me every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Sa mga new subscribers, hello, hello, hello. Welcome po sa ating channel. Naway kayo po ay naliligayahan sa ating reading. Share this so that other Aries din po ay makapanood. Please, please, please do not skip your ads. Okay? At the bottom, meron kang the Wheel of Fortune. Very, very, very beautiful para sa'yo. Sabi dito ng yung spirit guides, Aries, things will be better. Okay? Kung ano man yung mga bagay na darating sa'yo, it will be better, bigger, nicer, paldo. It will be in favor of you. Kung akala mo ngayon parang ano ba yan, lupaypay na ako, ano ba yan, talo na ako, ano ba yan, hindi ko na ata kaya, biglang boom. Biglang may darating na babago dun sa sitwasyon and you are now able to conquer or to push forward with lighter, better, and energized perspective, 'di ba? So, kung ikaw ngayon dumadaan ka sa medyo mahirap, lubak, struggling, it will change. Ang kailangan lang dito, Aris, handa ka to really, daanan siya, aksyonan, panindigan, para talagang mapasayo yung energy na ito. So, kung ano man yung inaasikaso mo, it will be better. Okay? Congratulations. At your core energy, meron kang the 9 of Wands. Sabi dito ng yung spirit guides, alam niya na pagod ka na. Parang ayaw mo nang gawin, gusto mo nang sukuan, gusto mo nang bumitaw sa ganyang pangarap o sa ganyang ginagawa mo. Sabi dito, meron kang bagong atake. Bagong atake na kakaiba. Kakaiba doon sa nakasanayan, doon sa pinaulit-ulit mo. And then you will realize na, kailangan pala ng makabago. Kailangan pala ng ibang diskarte kasi doon ito tutugma. Okay? Kapag pinakita mo kay universe na ready ka to reinvent, ready ka to do something new, makuha mo lang yung isang bagay na yon, parang gagana siya on a different level. Example, gusto mo maging singer pero pinipilit mo lang ay sa TV network halimbawa. Audition ka ng audition sa mga TV channels pero talagang wala. Pero na-realize mo, pwede pala ako maging singer pero sa social media. Doon ka mag-viral, doon ka magkakaroon ng fans, parang ganun eh. Kailangan mo lang maghanap ng ibang avenue pero matutupad pa rin yung goal. Parang ganon. So, find a different approach na uubra para sa'yo. Okay? Clarify natin. The 9 of Wands, you have the Emperor card. Si Emperor card, sinasabihan ka dito, to be brave. Maging matapang ka, Aries. Ikaw yan, Emperor card, this is you. Sabi niya, be in your best element. Emperor, dalawa. Sinasabihan ka dito to really, wala nang ititirang hiya. Wala nang ititirang judgment mula sa ibang tao. Pag alam mong kaya mo, kaya mo. Pag alam mong pwede, pwede. Okay? At the bottom, 2 of Swords. Kailangan talaga decisive ka ngayon. Pag alam mong dapat ilaban, hindi ka na magdadalawang isip pa. Laban talaga. No? Kailangan dito yung parang hindi magmamaliw na kumpiyansa sa iyong sarili. Kung gusto mo talagang magbago kapalaran mo, bibira ka. Kung gusto mo talagang magkaroon ng pagbabago sa buhay mo, lalaban ka. Okay? So,
Aries, ano ba tong mga bagay na gusto mong ipanalo, gusto mong makuha, gusto mong makamit? I-comment mo nga sa baba. I-manifest natin para matupad para sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Eight of Cups. Sabi dito, mag-focus ka sa mga ikakaligaya mo. Para bagang tama na yung pagtitiis sa isang mali. Tama na yung pananatili sa isang maling tao, sa isang maling kaibigan, sa isang maling pangarap. Parang meron ka talagang dapat katapangan to really choose a new thing, isang bagong bagay na doon ka gagana, na doon ka uunlad, na doon ka sasaya. Kasi parang sabi dito, huy, magising ka na with the eclipse here. Parang pinapayuhan ka to wake up. Wake up to the truth. Wake up sa katotohanan na this is not working. We need to find another way. We need to find a better way. No? So, wag kang matakot. Maging matapang ka ngayon to really stand up, take action, and puntahan mo yung talagang tamang direction para sa'yo. Alam kong alam mo naman yan eh. Pero takot ka lang gumalaw or takot ka lang umaksyon. Pero sabi dito, this is the time to really ask yourself, am I happy? Or am I contented dito? Kasi kung hindi, andar tayo sa bago. Andar tayo sa magpapaunlad talaga sa atin or suswak para sa atin. Okay? Clarify natin yan. Eight of Cups. You have. Siya nga pala mga Aries, ano pong ginagawa nyo today while watching this video? Ikaw ba'y nagluluto? Kakauwi lang galing work? Ikaw ba'y nagpapahinga? Or nasa biyahe ngayon? Comment down below. Eight of Cups, the Hermit card. Okay, sabi ko nga ask yourself, am I happy? Am I contented? Ano pa ba yung magpapapuno sa akin? Kailangan mong hanapin yon. The right answer, your purpose, no? Ito bang trabahong to ay nagbibigay pa rin ba sa akin ng purpose o hindi na? Ito bang friendships na to ay masaya pa ba ako dito or hindi na? Kailangan mong malaman sa iyong sarili kung nandyan pa ba ako or kailangan ko nang hanapin sa iba yung talagang magpapashine sa akin. Yun, I don't feel alone. Yung I don't feel neglected. I don't feel abandoned. You feel like masaya eh, panatag eh, komportable. Pero kung hindi, parang panahon na talaga for you to really walk away from something na alam mong hindi na nakatuon sa'yo or hindi na naka-align sa'yo. Queen of Cups, yes. Follow your heart. Alam ng puso mo yan, wag mo itanggi. Wag mong i-avoid, harapin yan para malaman mo kung ano ba yung next kung dapat gawin. Okay? In the area of what you need, you have the Emperor card. Take action. Ganon si Emperor eh. Kapag may problema, kapag may issue, kapag may dapat harapin, nandun siya para aksyonan, para asikasuhin. Diba? So, ganon ka rin sa buhay mo ngayon, Aries. Ikaw to eh. So, be bold, be adventurous, be ambitious, be eager, no? Pag kailangan gumalaw, gagalaw. Pag kailangan kumilos, kikilos. Walang alinlangan kasi alam mong ikaw yung best person to do this. Ikaw yung may alam, ikaw yung may responsibilidad, kumbaga, sa bagay na ito. So, wag mong iasa sa iba, ikaw dapat ang kikilos, ikaw dapat ang mangunguna. Diyan iikot ang kapalaran for you. Because nag-exert ka ng effort, you send the signal kay universe na I'm ready for this, I am responsible to this, gagawin ko to. Ayan, pumabor siya para sa'yo. Okay? Clarify natin. The Emperor card, pinapayuhan ka rin dito, Aries, na maging wais. Maging wais ka sa mga gagawin mo. Ha? Hindi naman pwedeng laban lang ng laban, kailangan alam mo din yung tamang aksyon para hindi ka rin mabuhol or maging komplikado. Emperor, the Queen of Pentacles. Now is the time for you para i-secure yung finances mo. Ma-make sure mo na akin to, na stable sa akin yan, ako gagawa niyan. Para nakita ko dito na palaban ka na ngayon to make sure na may pera ka, to make sure na may panggastos ka, to
to make sure na may patutunguhan financially itong ginagawa mo. Three of Pentacles. Sabi dito, magkaroon ka daw ng kababaang loob na makipagtulungan sa ibang tao. Para ikaw yung leader Ikaw yung leader sa trabahong yan, sa negosyo na yan, sa lugar na yan, na parang maraming umaasa sa'yo. Maraming nakadepende sa'yo. Talagang they are looking for you. They are always leaning to you pagdating sa maraming bagay. Kaya kailangan talaga matapang ka ngayon at relax ka lang. Relax lang. Matapang and relax. Because you have every element para panghawakan or palaguin or gawing maayos yung mga bagay-bagay. You have people around you supporting you. Kaya doon pa lang parang magkaroon ka ng kumpiyansa na, uy, kung sila nga mataas tiwala sa akin dapat ganon din ako sa aking sarili. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Empress card. Sabi dito ng yung spirit guides, kailangan kung gusto mo talagang maging effective o maging successful yung isang bagay na balak mong gawin, kailangan mo talagang maghanap ng pinakabagong paraan. Nakita ko dito na masyado mong pinapabayaan ang sarili mo in the process. You've been grinding for many days. Talagang responsible ka sa mga bagay na gusto mo. Pero ang tanong, kamusta ka? 'Di ba? Kamusta ka sa prosesong ito? Are you okay? Nakatulog ka ba ng tama? Are you having great time or bonding time man lang with your kids, with your family, with your parents? Kamusta yung personal ni Aries? Habang pinapatubo mo sa paligid yung swerte mo or yung trabaho mo or yung pangarap mo, kailangan okay ka para makalaban ka ulit. Okay? Now, sabi dito, take a deep breath. Inhale and exhale. Nakita ko dito parang take a break muna. Take a break muna kahit one day or itong weekend para lang ma-replenish ka, makabawi ka, makaligo ka ng tama, makatulog ka ng tama. Para pagbalik mo, may lakas ka ulit na gumawa ng isang bagong diskarte na this time around papabor na sa'yo. Alam ko na frustrated ka na magawa yan, matapos yan, mabuo yan, parang gustong-gusto mo nang mangyari to the point na parang desperado ka na. Narinig ko talaga dito na just relax. Kapag kasi pinapuwersa mo yung isang bagay, lalo siyang pumapalya. Diba? So, kung ano man tong bagong gagawin mo, bagong atake, bagong diskarte, be relaxed, okay? Hindi pwede na aligaga ka or napaka-negative ng energy mo in pursuing this. Just do your best and then take care of yourself. Okay? Emperor card. The Five of Wands. Okay. Marami kang laban na gustong ipanalo, na gustong magbunga. Marami ka nang nai-invest, marami ka nang ibinigay na effort, time, money, love. Pero in the process, you are forgetting yourself. So do not forget yourself. Makakalaban ka kapag buong-buo ka. So kailangan alagaan ng sarili. At the bottom, the Knight of Cups. Talagang nilalabanan mo yung bagay na ito para masungkit, no? Masungkit yung swerte, masungkit yung trabaho, masungkit yung opportunity. You want it to be yours. Kaya ngayon, para mangyari yan, you really need to reinvent and find newer ways para mapasayo yan this time. Okay? May laban ka, kaya huwag kang papa-intimidate. Pero ngayon, kailangan talaga maging madiskarte at matalino. Okay? In the near future, meron kang the Three of Swords. Sinasabi dito, Aries, na in the near future, 3 weeks or 3 months after watching this video, babalik yung isang masakit na pangyayari noon. Whether mapag-uusapan, or maaalala mo bigla, or kapag naglilinis ka sa bahay, biglang makita mo yung papeles tungkol doon sa painful experience, or makakita ka ng picture, or sa social media, biglang may throwback photo na, ay, ito pala yung dati. So sabi dito, kung ano man yung mga nangyari noon, dapat palakasin niya ng loob mo ngayon. Hindi dapat para maging bitter or maging toxic yung energy mo sa kanya. Nakita ko dito na babalik siya para paalalahanan ka
to really appreciate what you have now. Lahat ng pinagdaanan, kung ano man yung babalik na yan, kung ano man yung memory na yon na, ay, siya yung reason, ay, nangyari sa akin yun doon, parang ganon. So, i-reminisce mo lang with deep appreciation na, ay, buti na lang nakalagpas ako doon. Kasi marirealize mong nagbago na yung buhay ko after what happened. Na parang, ay, nakaangat ako, ay, nakasurvive ako, ay, mas okay ako ngayon. Parang ganon. Okay? So, set yourself free. Kung ano man yung sakit na yan or painful experience na yan, lagi mong isipin, tapos na yun. Nakalagpas ako, nakasurvive ako, okay na ako. Parang ganyan. Three of Swords, the Five of Pentacles. You feel so abandoned. You feel like nobody is there to help you, to assist you, to guide you. At parang feeling mo, naku, ganito na naman katulad dati. Parang wala namang kaagapay, wala namang tumutulong. Pero sabi ko nga, kapag naisip mong, ay, wala rin naman tumulong dati eh. Wala rin namang nag-assist dati, pero kinaya ko, nagawa ko. So, magagawa mo rin ngayon. 'Di ba? So, yung paalala ng nakaraan, magpapalakas sa'yo na, kaya ko pa. Iikot ang kapalaran, pabor sa akin. Temperance card. Panahon to para maging kalmado. Sa kapayapaan, sa katiwasayan ng isip, puso, kaluluwa, doon nakikita yung lakas mo. Yung galing mo, yung husay mo na magtiyaga, magsipag kasi kaya mo naman. Okay? Congrats. Very, very empowering ito para sa'yo. And very, very parang independent ka ngayon, no? Malakas yan, maganda yan for you. In your challenge, meron kang the Two of Swords. Sabi dito, may mga bagay na kailangan talagang mag-decide ka ngayon. Especially sa mga bagong gagawin at mga pinagtitiisan. Panahon na para maging matapang na harapin ang katotohanan. Should I continue this? Kahit pagod na ako, ayoko na? Or should I make a choice at baguhin yung diskarte ko para magbago naman yung kwento sa akin? The answer lies within you. What do you feel? What do you realize? Handa ka na bang umalis at talagang puntahan yung tunay mong purpose? Matapang ka na ba ngayon para talagang kunin yung magpapastable sa'yo? Or takot ka pa na gumalaw ngayon? Okay? Two of Swords, the Page of Swords. Sabi dito, makipag-communicate ka sa mga tao sa paligid mo para maging mas malinaw, mas malaki yung option mo or yung understanding mo sa issue. Halimbawa, ikaw ay nahihirapang mamili kung ako ba'y magbabarko para maging waitress sa barko or ako ay mag-a-apply na lang sa Maynila para sa mga hotel doon. So, kausapin mo yung mga tao sa paligid mo na nakapagbarko at yung mga may experience sa mga hotel sa Maynila. Ano yung much better? Alin ba dun yung swak para sa'yo? Kailangan malaman mo yung experiences nila para magets mo, ay, ganun pala dyan sa barko. Akala ko kasi ganito. Ay, ganun pala sa mga hotel sa Maynila. Akala ko kasi ganun. So, parang nababasag yung mga maling akala tungkol sa mga dapat nung piliin. So kung nabuksan na yung topic, na marami ka nang nalaman na impormasyon, doon ka makakapag-decide. Kaya open yourself to more information before you make a choice. Okay? At the bottom, Page of Cups. Maging madiskarte, maging imaginative, maging maparaan, palawakin mo ang mundo mo para makita mo kung ano yung tamang pipiliin ngayon. Okay? In your fortune, meron kang the Five of Cups. Sabi dito, ay, meron kang 5, 5, and 5. Talagang change. Panahon talaga to ng pagbabago para sa'yo. Kailangan mo tong harapin, hindi mo to kayang pigilan. At ramdam ko na ito yung naka-align sa'yo. Change of destiny, change of course, change of direction. No? With your fortune area, sabi niya, huy, tama na yung kakatingin sa past ha, tama na yung pagkakabitter doon. I-appreciate natin tong bagong darating. Kung ano man tong bagong darating, ito talaga yung para sa'yo. Dito ka talaga uunlad. Dito ka talaga magiging stable. At ramdam na ramdam mo na nandito yung passion ko, yung purpose ko. Kayang-kaya ko tong ipanalo. Kayang-kaya ko tong itaguyod. So, just appreciate kung ano man tong mga bagong darating.
Dahil yung mga bagay na yan yung direction mo eh. Kaloob yan ni God eh. So, sino ba tayo para tanggihan yung direksyong binibigay sa atin? No? So, just open your heart. Subukan mo lang, try mo lang, and soon, marirealize mong, ay, ito na nga yun. Para sa akin nga siya. Okay? Five of Cups, the Page of Wands. Confirmed, confirmed na confirmed. Talagang merong bagong bagay, maaari ring love life to, or bagong trabaho, bagong pintuan, bagong opportunity na hindi mo dapat palagpasin. Kitang-kita ko dito na parang wala kang choice kundi puntahan yon dahil alam mong promising naman. So sabi dito, i-enjoy mo lang, take your time, wag umatras, subukan mo lang para makita mo kung ano yung dulot niyan para sa'yo. At the background, the Seven of Pentacles, ngayon ka magtatanim ng mga magagandang bagay na balang araw aanihin mo. Kaya simulan mo to ng tama ngayon. Nakita ko talaga na kung ano man tong gagawin mong bago, it will be fruitful soon. It will be stable soon. Kaya magpakatapang, subukan, maging adventurous at maging open sa mga bagong biyaya. Okay? In your divine messages, meron kang the Lover's card. Sabi dito, pagdating sa usaping pag-ibig, merong magandang darating ha. Kung ikaw ay single, kung ikaw ay talagang matagal naghahanap ng partner sa buhay, there will be a fortunate time for you to date or meet other people. For others naman dyan na hindi love life ang issue, sabi dito, kailangan maliwanag na sa iyo ngayon, Aries ha, kung ano yung purpose mo, kung ano yung balak mong pagtuunan ng pansin, ano yung kamahal-mahal, saan mo balak ilagay yung commitment mo. Maganda yon para hindi ka na magsayang ng oras pa sa mga maling bagay. Okay? So, focus on your real intention, on what makes you happy, at kung saan ka passionate. Okay? The Lovers, the Sun card. Yes, palayain mong sarili mo sa mga bagay na hindi na para sa'yo. Kailangan mong ibigay sa iyong sarili yung pagmamahal. Kung mahal mo yun, kung gusto mo yun, doon ka pumunta. Dahil alam ko na doon ka talaga sasaya, liligaya, lalaya. At the bottom, the King of Pentacles. Kung nasa ng puso mo, doon ka magi-stable. Doon ka magsasucceed. Doon ka lalago. Kaya hindi pwede yung napipilitan ka lang sa isang bagay or pinupuwersa ka lang ng ibang tao na gawin yung isang bagay. Dahil at the end of the day, ikaw pa rin makakapagsabi kung akin ba to? Gusto ko ba to? Masaya ba ako dito? Kasi you will end up questioning yourself, di ba? Pero kung mahal mo yan, masaya ka dyan, it will give you the success that you need. Okay? Ang outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Fox, shrewdness and resourcefulness, especially in business. Dapat daw, disiplinado, disiplinado ka, masipag, at saka marunong ka daw pagdating sa paghahawak sa pera. No? Panahon to para maging matipid, matalino, at masinop pagdating sa negosyo or kaperahan. You have star, guaranteed success. Yes, kung ano man po yung ginagawa ninyo ngayon, ito ay malaking katibayan na successful yan. Congrats. You also have Seahorse, family matters. Sabi dito, kailangan marami kang oras para sa pamilya, para sa sarili, bonding time. You also have March o mga Aries na March. Nako, malaking ibig sabihin tong reading na to para sa'yo. But for every Aries na nanonood ngayon, meron pong aabangan pagdating ng Marso para sa inyong lahat. Okay? Ang outcome ni Aries for August 10 to 16, the Seven of Wands. Ipaglaban mo kung ano man tong bagong gagawin mo. Maraming tao sa paligid ang maaring man-down sa'yo na parang, uy Aries, wag mo nang gawin yan. Aries, mali to. Aries, mali yan. Ikaw, kailangan you stay grounded. You stay on your lane and fight for what you know ay kaya mong ipaglaban. Hindi ka dapat panghinaan sa kanilang opinion. Panahon to prove to them na kaya ko, magagawa ko, akin to, ipapanalo ko to. Kaya kung ano man tong bagong diskarte na tatapangan mo na ngayon para gawin, take it to your heart na I will stop at nothing para lang magawa ko ito. No? So, be brave, be courageous, kayang-kaya mo yan. The Seven of Wands. Alam mo, ngayon ko lang napansin, hindi ko pala na-on yung aking kandila para sa inyo.
First time yun. Nag-start ako agad without turning on this candila or lighting this candle. Maybe that is a great symbolismo para sa iyo, Aris, na kailangan maliwanagan ka sa landas mo. No? Dahil madilim ngayon, malabo, maraming dapat gawin. Maybe this really a wake-up call to you na kailangan maliwanagan ka sa maraming bagay. Ano? Kasi sa'yo ko lang talaga to hindi nabuksan eh. So, I want you to really open yourself to the reality of your life. 7 of Wands, the 9 of Wands. Huwag mong susukuan yung ipaglalaban mo ngayon. Okay? At dyan iikot ng sobra-sobra ang kapalaran for you. Kaya light up your mind, light up your heart, light up your path para alam mo kung ano yung kalaban-laban at kung ano yung isang bagay na hindi mo pwedeng isuko. Okay? Paliwanagin, and it will be good para sa'yo. Okay. Let's go na, Aris, sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na ngayon, isipin mo yung one big question mo. Okay? Inhale and exhale the answer to your question. Meron kang the Ace of Swords, the Three of Pentacles, and the Two of Swords. Okay. At the bottom, meron kang the Hierophant. Sabi dito ng yung spirit guides, Aries, panahon na for you para maliwanagan tungkol sa mga bagay na inaasikaso mo. Parang kailangan mong maghanap ng tao na makatulong sa iyo para i-assist ka or maliwanagan ka sa mga bagay-bagay. Narinig ko yung word na you cannot do this on your own. Kaya yung payo ng taong ito magpapaliwanag ng isip mo na, ganito pala yung dapat gawin. Mali pala to, mali pala yan. And then you will realize na I need these people. Kailangan ko makisama sa kanila, kailangan ko makibagay sa kanila, kailangan kong makipagtulungan sa kanila para maidirekto ako sa aking dapat gawin. Kaya panahon to for you to decide and kumawala sa nakasanayan, kumawala sa maling akala mo because nakita ko dito na kailangan mong palawakin ang isip mo eh. And with the help of these people, lalawak yan na parang, mali pala ito, mali pala yon. So dahil they assist you, they guide you, nakabuo ka ng isang malaking desisyon at ramdam ko dito na magde-decide ka soon. I'm hearing here na get out of the box. Kumawala ka sa kahon, kumawala ka sa tradisyon, kumawala ka sa nakasanayan. Hindi masama maging unique, hindi masamang maging kakaiba, hindi masama na sundin mo yung sarili mong kagustuhan kaysa yung maging sunod-sunuran na lang sa iba. Kaya importante talaga na maghanap ka ng mga taong pwede mong kausapin para magkaroon ka ng pagtimbang at mas magkaroon ka ng malaking option na wala sa option mo ngayon. Okay? For now, if you're waiting for a yes or no, the answer is no. Marami ka pang dapat malaman, makita, marami ka pang dapat pagtimbangin, marami ka pang dapat kausapin patungkol sa mga balak mong gawin. So palawakin mo ngayon ang isip mo bago ka kumilos. Okay? Importante na marami ka munang alam para tama ang choice moving forward. Okay? So Aries, take your time para aralin to, asikasuhin to. Huwag ka magmamadali sa choice na ito. Okay? So Aries, yun po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong August 10 to 16. Light up your day, light up your week para magkaroon ka ng maayos sa linggo. So po kayo nakaresonate, comment below. Basahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity for today. Thank you rin po mga mahal kong Aries for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.